Hala! Nabasag agad ang aquarium namin mga kapalikpik. 3 days pa lang ito sa amin basag na kaagad. Kumusta mga kapalikpik, halika at samahan ninyo kami sa aming fish keeping journey, pero at alamin natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit nga ba talaga madaling mabasag ang ating mga aquarium. Okay na sana. Tuwang-tuwa na sila Rigel at Arion sa bagong setup na aquarium namin at napaka-aesthetic na ang dating at talagang sobrang nakaka-relax pagmasdan ng aming mga glowfish na sila Green Lantern. Yung iba sa ngayon ay wala pang mga pangalan, sa susunod na lang siguro pag may naisip na tayong maangas na pangalan. So ayun na nga mga kapalikpik, halos nakaka-addict na nga sila pagmasdan. Halos ang sarap na lang tumunganga sa aquarium buong araw sa sobrang nakakatuwa sila pagmasdan. Hanggang sa sumunod na araw umagang-umaga habang nasa work ako tumawag sa akin ang napakaganda kong asawa. Unusual ang kanyang pagtawag pag ganon kasi alam kong emergency na yon. Kaya nung pagtawag niya sa akin agad ko itong sinagot at sinabi niya sa akin na basag na ang aquarium namin at halos kalahati na lang ang natitirang tubig sa aquarium, kaya sabi ko isalba niya na agad ang mga isda at ilagay sa garapon na kakasya sila. At ayun nga ba ang bahana sa bahay namin at naglimas ang asawa ko at pagod na pagod sa paglimas ng tubig. Kawawa naman ang aking napakagandang asawa. Pero kahit pagod yan ay maganda pa din naman syempre. So ayun na nga mga kapalikpik, pagka-uwi ko ang mga glowfish ay pansamantala munang nasa evacuation center. Di ba napaka-aesthetic pa din ang evacuation center nila dahil yan sa top filter at LED lights. I-click nyo lang sa comment section or sa description ng video na ito kung saan kayo pwedeng makabili niyan online at mas makakamura pa kayo. So pag-uwi ko ay di ko agad naayos ang aquarium. Pinatuyo ko muna. Grabe ang haba ng lamat ng aquarium namin sa ilalim. Kaya bumili ako ng sealant na subok ko na ang kalidad at alam kong solid talaga at wala talagang maglilik pag ito ang nilagay ko. Subok ko na itong sealant na ito at tiwala talaga ako dito. Ang brand na binili ko ay Prosil Silicone Sealant, huwag nyo napansinin ang luma kong caulking gun. Gumagana pa din naman yan kahit pwede ka nang matetano nyan, hahaha. Medyo mahal yung nabili ko, pero alam nyo ba na mas makakamura kayo pag bumili kayo nito sa online, nasa description or comment na din ang link kung saan nyo pwedeng mabili ito. So ayun na nga mga kapalikpik, after ng pairing time niya. Ang ginawa ko ay 16 to 20 hours ko siya pinatuyo bago ako nag-leak test para sure lang na tuyong-tuyo na talaga. At ayun na nga mga kapalikpik, hindi talaga ako banigo ng Prosil Silicone Sealant na ito. Wala na talagang tumatagas na tubig sa aquarium namin, matibay at maasahan talaga itong Prosil Silicone Sealant na ito. Highly recommended ko ito mga kapalikpik. Ang kagandahan sa sealant na ito ay wala itong kapangitan. At nung kinabukasan mga kapalikpik, habang ako ay nagpre-prepare ng driftwood, bigla akong may narinig na malakas na crack galing sa aquarium namin. At pagtingin ko tumatagas ulit ang aquarium namin. Pero panibagong basag na naman. Pag-check ko ayos pa din naman yung nilagyan ko ng Prosil Silicone Sealant. Bali yung kabilang side naman ang may basag at ang haba din ng crack. Kaya nilagyan ko ulit ng Prosil Silicone Sealant at ayun na nga, hindi na naman tayo banigo ng Prosil Silicone Sealant na ito. Talagang maasahan talaga itong sealant na ito. At siya nga pala sasabihin ko na dahil bakit pa poly ulit nababasa ang aquarium namin. Ang tunay na dahilan pala ay mali ang pinagpatungan ko ng aquarium dahil inilagay ko lang ito sa ibabaw ng Durbox namin na medyo mag-alawa at umuuga every time na lalapit kami sa aquarium at napapasan dahil sa Durbox. Kaya ang ginawa ko ay inilpat ko ng lagayan sa cabinet na gawa sa wood ko na siya pinatong at sinigurado ko na hindi na ito umuuga para hindi na mabasag ang aquarium namin. Sana ay maraming kayong natutunan sa experience namin mga kapalikpik. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming fish keeping journey. Pero at samahan nyo pa kami sa mga susunod na kabanata ng aming fish keeping journey at sabay-sabay tayong matuto base sa experience namin. Follow for more.